Madalas hindi umaasang bayan ang sama-samang kinig ng karami ng mga bayan. Hindi tayo magdalilag dyan. Sige, sabi natin sa kanila. Kaya hindi tayo palisin. Tatanong muna kayo. Hindi pa palisin dyan. Ang dami. Bawal na po yung mga puno. Hindi na ito bros, pero kita mo naman, isang taon lang siya tagal. Makawa naman kayo sa mga taong nakatira dito. Kami nga siyempre na balik kami, mga kamag-anak namin. Nabigyan mo ng photo. Hindi yung palagi naglalak, so hindi ganun lang ako. Mahihain lang yun. Pag sa ibang tao. Wala nang pumunta sila kanina doon, nandito naman ako. Ito lang bang kasama dyan? Hindi yung sumama 3 days pa lang.
Alamin naman natin ng saloobin ng mga kababayan natin na kahit nasa social media at kasama rin sa layunin at adhikain ng sinasigawang rally for transparency and better democracy na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Okay po. Hello po mga kapatid. Ako po ulit ang kapatid na Danica Guevara at nandito pa rin tayo sa Quirino Grandstand kung saan isinasagawa ang rally for transparency and a better democracy. And tulad nga ng nabanggit natin kanina, po, marami ding mga nagrarally ng mga kapatid natin sa ibang bansa pero sa social media. Ayan, napakaganda ng mga comments nila. Eto, magbasa po tayo ng ilan sa kanila. Sabi ni Mark Anthony Rudas, hindi lang ito laban ng kapatiran sa Iglesia ni Cristo, kundi laban ng buong Pilipino sa bansang Pilipinas. Ipahahayag lang ang saloobin ng bawat Pilipino sa mga nangyayari at kailangan ng transparency. Totoo yung sinabi ni Kuya Mark, hindi lang ito laban ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi laban din ng buong Pilipinas. Sabi naman ni Liz Manalo, the 3-day rally is expected to highlight the public clamor for a proper and transparent investigation regarding the anomalous flood control projects and other climate projects where over ₱1 trillion were estimated to have been lost due to corruption since 2023. Iglesia ni Cristo spokesperson and Minister of the Gospel, Brother Edwin Sabales said, even INC non-members of the Iglesia ni Cristo are welcome to join the INC rally. Totoo po yan. Kaya kahit hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, ay welcome na welcome po kayo sa isinasagawa nating rally sa araw na ito. Ang sabi naman ni Penagit, ingat po kayong lahat mga kapatid, ipinapanalangin po namin kayo, ipinapanalangin po namin ang ating bayan at kapwa Pilipino na dumanas ng sobrang kaapihan. Magkaisa po tayong lahat laban sa korupsyon, ibigay po ang nararapat sa mamamayang Pilipino at pananagutin ang mga umabuso sa atin at nagbaliwala ng ating tiwala para sa maunlad, payapa at nagkaisang Pilipinas. Hashtag Rally for Peace, hashtag accountability, hashtag transparency, hashtag justice, hashtag better democracy and peace. Sabi naman ni Bing Santos, I am a devoted Catholic, but I support the rally against corruption. Sabi nga niya, non-partisan. Totoo po yan, non-partisan na gagawin nating rally at hindi ito pangingialam sa politika. And sabi naman ni Toby, we will still support the reason for the rally regardless. Sabi ni Richard Tamara, Muslim po ako pero kaisa niyo ako sa ganitong gawain. Naku, marami tayong mga nakita kanina, no, hindi sila member ng Iglesia ni Cristo pero kasama natin sila ngayon. At marami pa tayong ibang babasahing mga comments sa ating social media ng mga kapatid. Maging yung mga hindi kapatid na tuloy-tuloy din ang kanilang pagko-comment sa ating mga social media accounts. So, mula po dito ulit sa Quirino Grandstand, Danica Guevara para sa Rally for Transparency and a Better Democracy special coverage. Maraming salamat kapatid Danica. Magbabalik pa po ang special coverage ng sinasagawang rally na pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Sobrang kahirapan kundi yung sistema. Kanya-kanyang girian, kanya-kanyang sisihan na ang pinakaugat ay ang katiwalian. Basta nyo ang kalagayan ng ating kababayan, ng daming-daming hikaho sa buhay at kabuhayan, ng daming kriminalidad. Walang katarungan sa tuwing bubuhos ang ulan, baha agad sa lansangan. Huwag nyo sana kalimutan na kayo ang nilagay ng
taumbayan para kayo po magsilbi nilang kamay. Subalit ang bakit nagtatanong kapansin-pansin ayon sa halik na ginhawa. Hirap sa'kin ang binibigyan ng realidad. Hayag-hayag ngayon dito sa ating bansa may malawak ang korupsyon. Hindi na barya-barya, umabot na ng trilyon. Kaya ang taong bayan ay sumisigaw ngayon. Bakit noon pasigaw ng hustisya? Kung may investigasyon dapat nakikita. Walang pinapapuran, walang tinataklan para magkaroon ng kapayapaan. Ang tingin ng bansa'y sumisigaw ng malakas. Dapat ay hindi pinipilipit ang batas. Ang dapat na gawin ay patupad ang patas upang makabangon ang Pilipinas. Kapag mayroong pagkilos, mayroong inaayos. Kapag mayroong proyekto, dapat tinatapos. Kapag may anomalya na ito ay naudot, hindi dapat pagtakpan, mayroong dapat managot. Taong bayan ay una, hindi sariling kapakanan. Kung mayroong naging hakbang, dapat nakikita yan. Hindi mabuting nakatago, naghihintay ang bawat Pilipino sa resulta ng pagdinig sa kaso. Sanang maningin, huwag nang magulag-gulagan. Tingnan ang hinain, huwag nang magpinipingan. Natuparin ang gampanin, di kung saan sinuman. Kabagayan ang unan, hindi ka pabayaan. Huwag yung masamain, pagkos ay tanggapin. Ayaw po namin ang bansa ng magulo. Ang nais po namin ang trabaho nito ipasa. Mamayang Pilipino. Makakasama natin si Kapatid SSJ sa ating inaawin mangyayari sa program na sinasagal ngayon sa Tuwing Casa. Kumusta ko niya Kapatid SSJ? Maraming salamat kapatid na SJ. Paulit pa rin ang sigaw ng tambayan, ihahapin sa ating bahay ng kapatid na Nico Loble, iba pang nakasaan sa placards. Nahawak ng mga kababayan natin na naroon ngayon sa venue, kapatid na Nico. Thank you.
na nanatiling ang pagkakataon ng kababayan natin na lalo na at yan po ang latest po yung ayaw si Nico Noble at Karali Porta. Maraming salamat kapatid na Nico. Magbalik tanaw tayo sa pananalasa ng Bagyong Tino nito. Maraming residente sa Cebu ang nagulat ng magdulot ng biglang pagbaha at malakas na ulan sa mga lugar na bihirang bahain noon. Ayon sa mga otoridad, ang pagbaha ay pangunahing dulot ng hindi pangkaraniwang lakas ng ulan. Gayunman, naniniwala ang maraming residente na lalo pang lumala ang sitwasyon dahil sa kakulangan, mahinang pagpapatupad o kawalan sa mga epektibong flood control project. Ang flood control project na ito dito sa Barangay Kutkot ang isa sa mga tinuturong dahilan ng mga residente kung bakit sila naranasan ng matinding pagbaha. Ano pong ba Umakyat po yung siro. Ayun, boss! Automatic lang, boss! Bahay na yun. Yung nasa aming hero, tinangay din. Pagtangay, ubos ko na. Buti nakakapit ko sa mga puno-puno. Congressman, yan ang gira na may kaibigan. Wala pa na dyan prapa. Ang tubig ay sa una kasi sa uti. Scattered, dala. So, pangitaan sila ninyo drainage para makalusot at alusot ang tubig kung magdapo ang tubig. Huwag man sila kipalusot na drainage yung sir. Bisan mag-uwan na simple lang ang uwan. Pagbaha, magyapon may diha. Sa amin siguro, hindi masyadong pagka-trabaho na dyan sa aircraft na yan, hindi masyadong matibay. Control talaga. Kasi kung matibay pa yan, hindi puputok ng ganyan yan eh. Hindi sana mangyayari itong ganitong grabe pagka nangyayari sana dito. Lahat ng bahay, wala talaga. Hindi rin maiwasang magpahayag ng matinding galit ang mga Pilipino sa ibang bansa. Wala man sila sa Pilipinas sa kanilang tinig sa panawagang may managot at gumawa ng tunay na aksyon ang mga nasa kapangyarihan. Sa Pilipinas po sa ngayon, nagkakagulo po dahil sa korupsyon. Dati po naka-livestream or in-upload naman po yung mga court hearings. Tapos doon po nalalaman po ng mga additional information tungkol doon, sino po yung mga kasangkot. Pero biglaan na lang po na nakapag-decision sila na hindi na po ipabili yung mga nangyayari po hearing. Nakakadismaya po, siyempre, halos lahat po ng taong-bayan po yung naapektuhan dahil po doon. Kasi puwas na po ng bayan ngayon. Pati po yung mga nangyayari sa Pilipinas ngayon na kalamidad. Apektado po yun o konektado po yung ito na yan. Marami po ang dismayado po po. Pati po ng mga kasama po ng PLP hindi lang po nila sa mga area, pati sa mga area po ng pipeline. Marami po ang mga dismayado po. Inanahin po sa ito na yan. Na marami po talaga na dito sa
dahil sa pagnanakaw sa kamay ng bayan. Panagutin ang mga dapat managot. Huwag ninyong itago ang mga mensahe. Sundin sana ang salud ng batas. Gawin ang nakasaad sa konstitusyon. Not to cease the invention of the law. Gusto namin ng justisya sa kawakan. Accountability. Justice. Abangan ang ilang mga balita. Meron din ako dala na yung lab.